Diyos ng aming mga magulang, sa diwa ng pagsamba ay ihanda mo ang aming buong pagkatao upang kami ay maging ganap at handa sa pagtanggap na kung anumang salita mayroon ka para sa amin. Amen. Panginoon, pinapupurihan at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito, at kami po ay muling dumalo upang sumamba, magpuri at makinig ng iyong banal na salita. Nawa po ay may sa puso, may sa isip, at may sa gawa po ng bawat isa sa amin ang mensahe na aming maririnig. Maraming salamat po sa araw-araw na pagbibigay sa amin ng blessings at sa walang sawang pagbabantay at paggabay sa amin saan man kami naroroon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa ating mga balita. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa lahat. Ang ating pong mahal na pastor ay wala ngayon sa ating pananambahan. Siya po ay naanyayahan maging tagapagmensahe sa ika-105 anibersaryo ng UCCP Church of Christ Disciple sa San Rafael, San Pablo City. Ang ating pong tagapagdala ng mensahe ngayon ay ang kapatid na Jomar Lebay Pornove. At sa hapon po ay ang ating DM Liway Javier. Nais po nating i-welcome ang mga batang mag-aaral ng West 1 speed class sa pangunguna ng ating kapatid na Christine Joy Labaro. At ang mga kasama, sila po ay maghahandog ng tanging awit sa panahon ng paghandog. Mangyayari po tumindig yung ating mga panauhin na nag-aaral sa West 1. Yan po ang ating mga salamat po, makakaupo na kayo. Ang Bible Society announces National Bible Week 2015
Ang paksa po nila ay sharing God's Word, empowering the poor, transforming the land. Babasahin ko po, the Philippine Bible Society announces the celebration of the week on January 19 to 25, hanggang ngayon. A National Bible Sunday on 15, PBS General Secretary Dr. Nora Lucero said, the theme of NBW 2015 is sharing the word, empowering the poor, transforming the land. This is based on Psalm 41:1 in the Good News translation, which reads, happy are those who are concerned for the poor. The Lord will help them when they are in trouble. At sa Luke 6:20, New American Bible Revised Edition, which says, blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. She explained, Dr. Lucero also said, that the Bible Society continues to expand this network so that more people can join in the celebration. We are continuously working with the churches from various faith council, national and local government agencies, private companies and business organizations, public and private schools, and even families in individual coordinate and organize celebration all over the country. In particular, we hope to engage them in our banner events, Proclaim, Handwriting, Unity Bible, and Bible Fun Run, Dr. Lucero said. The annual celebration, which is held every last week and last Sunday of January, had been established by virtue of proclamation issued by President Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, and Fidel Ramos. This proclamation recognized the Bible as an excellent source of principle for moral and personal discipline, and designate the last week of January as National Bible Week, culminating on the month last Sunday as the National Bible Sunday. The President's edicts also stressed the need of national attention to be focused on the importance of reading and studying the Bible and its use in molding spiritual, moral, and social fiber of our country. Yan po ang pahayag ng Philippine Bible Society. Ngayon po ay narito ang ating mga birthday celebrants. Ngayon ay si Nathaniel Lapos, Lourdes Goso, at Marina Lacuesta. Sa 26, Maria Cristina Aldea, Leonila Nagal, Matilde Brocal, Anagola Barrientos. 27, Ricardo Aldea III, Angelica Lois Tan, Limuel James Salansang, Leonora Baradas. Sa 28, Sheila Florida, Jonathan Olabeja, at sa 30, Kim Aguilar, Juliet Bundad. 31, Alexander Padillo. February 1, Faith Nicole Villa, at Jetro Soleta, Cecilio Golipardo, Raymond Pitago. Yan po ang ating celebrant at ating pong aawitan sila na
po naman ay sa lahat po ng mga kababaihan, CWA, inaanyahan po sa madaling pulong para sa gawain ng CWA sa mga susunod na araw. Ang lahat ng kababaihan, pagkatapos po ng ating pananambahan ngayong umaga, ay inaanyahan po kayo na magpupulong. Maraming salamat po, pamunuan ng kababaihan. At ang ilang pong mga balita ay pasasalamat, taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng lahat ng mga nagkaloob at sumuporta sa ginanap na Paskuhan sa Magil noong December 23, 2014. Gayun din po, ang mga kalalakihan ay nagpapasalamat din po sa mga nagkaloob ng pamaskong handog ng UCM sa Bara Outreach. Hindi ko pa na babanggitin mga pangalan, basahin na lamang po ninyo. Sa January 27, Martes, Stream Prayer for Christian Unity, January 27, ito po'y gaganapin sa San Pablo City, Laguna. At narito rin po ang ating may mga karamdaman natin mga kapatid. Inyo pong basahin sila. At gayon din po ang Communicant Class 2015. Nari pong magpalista ang mga batang 12 taon gulang pataas para sa pag-aaral sa Communicant Class. Makipag-ugnayan po sa ating Board of Elders o sa tanggapan ng ating tagapamahalang pastor. Yung pong 12 taon na maglalabindalawang taon hanggang December ay pwede pong magpalista. UCCP Magil Memorial School, nagsimula na po ang registration. Pre-LM hanggang grade 9 para sa susunod na taong 2015 to 16. Maaari po mag-avail ang UCCP member ng 25% discount sa tuition fee. Makipag-ugnayan po sa tanggapan ng ating paaralan o tumawag sa 710-8894. Panawagan sa Board of Elders, meeting po sa January 29, 1:30 ng hapon. At ang February 1 po ay everybody's birthday. Yan po ang ating mga balita at mayroon pong magbabalita pa ang ating si kapatid na Gerald Chavez. Hello po. God is good? Oh, parang mahina po God is good? All the time. Ayan po, ang Siway at Magil po nga po pala ay magkakaroon ng fellowship mamaya. Yun po ay tinatawag na renewal fellowship. Yun po ay inimbitahan po namin yung mga kabataan na nakapag-communicants na po. Tapos po, yung doon po sa mga magulang po ay kayo po nawa mag-udyok sa inyong mga anak na dumalo sa activity ng kabataan. Yun naman po ay gawain ng Panginoon. Yun lang po at maraming salamat po. Kung mayroon pong mga panauhin ngayon, ay welcome po kayo sa simbang ito ng UCCP Magil. Maaari po bang tumayo yung mga panauhin na narito ngayon? Wala pala ayan, narin pala. Ayan. Salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating pananambahan sa ating Panginoon Diyos. Kakaupo na po kayo at tayo po ay magbibigay ng pagbati ng kapayapaan. Kaya inanyahan ko po tayong tumayo at batiin natin ang ating mga kapatid. We will rejoice and be glad.
the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya, at purihin. Oh, ito ang Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw
Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. O Diyos na buhay, sa kabila ng kaingayan ng mundo, ay nangagtipon kami sa banal na dakong ito upang minsan pa ay damhin ang katahimikan, ang kapayapaan at kapahingahang nagmumula sa iyong kaluwalhatian. Nagpapasalamat kami sa iyo at nawa ay sa pagpapatuloy ng aming gawain ito, ngayong umaga ay madama naming narito ka, buhay sa aming kalagitnaan. Mga kapatid, ating iparangal ang mabuting balita sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay Kanyang pinatawad. Bilang mga anak ng Diyos, sundin natin ang Panginoon. Ito ang Kanyang utos, maging matapat sa ating pananampalataya at ibigin ang ating kapwa. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon.
walang hanggan Diyos na aming Ama, manlilikha, manunubos, at tagapagkalinga. Narito po kami, O Diyos, sa bahay-sambahan upang kayo po ay aming papurihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay dumadalangin sa iyong Iglesia, United Church of Christ in the Philippines, na ngayon ay sumasamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Ang dalangin po namin, O Diyos, sa pangunguna ng aming mga obispo sa Luzon, Visayas, Mindanao, kayo po ang mag-iingat sa kanila at magpapala sa kanilang napakalawak na mga gawain. Idinadalangin din po namin ang Southern Tagalog Conference na pinangungunahan ng aming CM Rachel Hernandez sa kanyang patuloy na paglilingkod at pagsusumikap ng iyong iglesia sa Batangas, Laguna at Quezon ay kanyang mapaglingkuran at may saayos ang lahat ng mga bagay-bagay ng mga iglesia lokal. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga pastor, mga diakonesa na nasa kanilang local church. Ang Pastor Ino na ngayon ay nasa UCCP, San Rafael, San Pablo, na siya po ngayon ay ang tagapag-mensahe ng ika-105 anibersaryo ng aming mga kapatid doon. Pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid doon at inyo pong gabayan ang kanilang pananambahan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming bansa na patuloy mo pong gagabayan ang aming mga pinunong bayan. Gayon din po, dinadalangin namin ang lahat ng aming mga kapatid na nasa pagamutan, sa tahanan, at sa lahat ng lugar, sa mga nasa abroad. Idinadalangin po namin sila, O Diyos. Alam po namin na kayo lamang nakababatid ng kanilang mga karamdaman, kaya amin pong inilalapit sa iyo, Diyos. Pagalingin po ninyo ang aming mga kapatid na ito para makasama namin sa mga ganitong panambahan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang UCCP Magil, pangunguna ng aming Church Council at ang lahat ng mga organisasyon, UCM, CWA, MEGA, SIAP, CYF, at gayon din ang mga lupon ng aming iglesia, Board of Deacons, at ang pamunuan ng mga elders, Board of Elders. Idinadalangin po namin na kayo po lagi ang gagabay sa aming lahat upang ang iyong iglesia ay maging pagpapala sa aming lipunan. Patuloy din namin dinadalangin, O Diyos, ang aming UCCP Magil Memorial School. Sila po, O Diyos, sa pangunguna ng punong guro at mga guro, ay inyo po lagi silang sasamahan, gagabayan ng iyong banal na espiritu, at gayon din po ang mga nagsisipag-aral, O Diyos. Maging pagpapala nawa sila sa aming bayan at ang mga magulang na sumusuporta, O Diyos, ay inyo rin pong pagpapalain at bibigyan ng kapayapaan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang buong mundo, ang lahat ng bansa, ang mga pangulo ng iba't ibang bansa, at gayon din ang aming mga kapatid na Kristiyano sa buong sanglibutan, lalo tigit yung mga nakararanas ng mga pag-uusig dahil sa iyong pangalan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang iglesyang ito, ang mga kapatiran na gumagampan ng kanilang mga tungkulin sa iba't ibang kaparaanan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, sa iyo ang aming mga pagkukulang, pagkakasala na lagi naming nagagawa sa araw-araw, ay inihingi po namin ang kapatawaran. At kayo po ang sasama sa amin sa oras nito ng aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Tayo po ay taus-pusong magsipaghandog. But it is not the word of God.
the forefront all that I did on this way and leave it all. There's a doubt the world is shorter. I need the light of above. For that is said that we might stay alone and God the world, of this time, the world of God. I think it's not above. For that is said that we might stay alone and God the world. The world of this time, 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 the world of this love, the world of this love. Maraming salamat po sa lahat na nagsipaghandog at nagbukas palad upang mapalawak ang ating ministeryo. Nawa po ang mga nagsipaghandog ay lalo niyo pong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis 1:26-31 para sa tugunan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likayin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasdan ng Diyos lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Pinagpala po tayo sa pagkakabasa ng banal na salita.
Mula po sa aklat ni Mateo, chapter 22, talatang 34 hanggang 40. Ito po ang ating mababasa. Nagtipon-tipon ng mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik si Jesus ng ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kutusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Tayo po'y pinagpala sa pagbasa ng kanyang salita.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Kayo na po ang bahala sa akin at sa lahat po ng mga makikinig. Good luck po sa atin lahat. Amen. Diyos ko, kinakabahan ako. Ayan, lagi po akong kinakabahan. Kinakabahan din po ba kayo? Baka ako anong masabi ko, si Ma'am daw, kinakabahan daw siya. Palakpakan po natin ang mga bata. Grabe. Feel na feel. Ayun, wow, palakpakan din po natin ang ating mga bisita mula sa West 1. Okay? Oo, pagkatapos ng West 1, West 2, di ba? Husay ng ating mga bata. Ano makasunod, ma'am? West 3? Di ba West 1? Okay, palakpakan natin ang mga bata. Talagang ginawa nilang espesyal ang umagang ito. Wow. Ang title po ng aking share sa inyo ay The Love of the Loving God. Kanina pa po, puro pag-ibig ang ating pinag-uusapan mula sa Tell the World of His Love. Nakakaibang paraan ng pagpapakita. They did not tell it in the way that it should be told, but in a very creative and a very spiritual way. Hi! So, goodbye. Na lang po ang aking kasunod na bati sa inyo. Hi, palakpakan din po natin ang multimedia. Hi, multimedia. Binabati ko po ulit kayo ng goodbye. Alam niyo na po ang ibig sabihin yan. Tayo po ay magpapaalaman na. Because goodbye is one way of saying, pakibasa po. Yan. Pag pinabalik-baliktad po natin yan, we will be obeying God. And for this day, mga bata, ganun talaga. Kakatuwa, ang daming bata. Hindi mamamatay ang iglesyang ito. Marami tayong mga bata. Now, isa sa mga hashtag na usong-uso ngayon dahil sa teleseryeng Oh My G ay ang God. Ang hindi po natin alam kung paano natin ito babasahin. We can either read it in this way. God is, and the other one is, God is now here. Now, the question is, can you feel God's presence? Yes or no? Isang malakas nga pong yes. Huwag niyo po akong sigawan. Now, is He now here? Biglang humina. Kanina malakas na. Hello nga po pala sa mga nanonood sa ibang bansa na naka-live sa ating live stream. Wala pong bayad yan. Libreng-libre. Now, let us focus on the greatest commandment na binasa ko po sa inyo kanina. Ito ang pinakamahalagang utos. Ate, next na po. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Next na. Feedback tayo, ate. Ganun po talagang internet connection, nabagal. Pindot pa, ate. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Typographical error po. Hihigit. Ito'y hihigit. Galing po siya sa Marcos 12:29. Yan. Let's start with the loving God. Isa po yung gerundial phrase. Loving the loving God. Mahal niyo po ba ang Panginoon? Ay, hindi nga. Wow. Okay. Ano po ba yung standpoint kung bakit natin kailangan magmahal? According to 1 John 4:19, we love because He first loved us. Diba po? Para po tayong mayroong isang malaking timba. Meron tayong isang malaking timba. At ito pong timbang ito ay punong-puno ng pagmamahal. Diba? Meron na, tanungin niyo po nga ang inyong katabi, may timba ka na ba?
At mali po ang tanong ng isa, sabi mukha kang timba, hindi po yun. Oo, may timba. We have a tank, or pail, full of love. At saan galing ang love? Yan. Okay, pero how can we express our love to God? Makibasa po natin sa Mateo 25:30. Sinasabi ko sa inyo, na ang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Quite familiar, right? Alam na alam po natin yan sa Mateo 25. When you do this, the least of my brethren, you do this unto me. Okay. Now, let's talk about, ano kung nakikita niyong image? Paa. Very good. May paa. Okay. Saan ginagamit ang paa? Ay, marami pang ibang gamit yan. Alamin ninyo. Bukod sa paglakad, may isang kwento tungkol ito sa isang pasyente. Siya ay may diabetes. Mahilig sa matamis. Sabi ng doktor, hoy, kunyari si David, kunyari ikaw yung pangalan ng, kunyari lang. Hoy, David, kailangang putulin ang isa mong paa. Hala po, putulin ang paa ni David. Kasi nga, napasobra sa matamis. Dumaan ang isang linggo, inoperahan si David. Dumating ang doktor. David, meron akong good news at bad news. Unahin niyo na po muna yung bad news. Ay, David, nagkamali kami ng pinutol na paa. Ano naman po yung good news? Maiyak-iyak si David. Ay, yung puputulin dapat nating paa, gumagaling na. Napakaganda po nung istorya, kawawang si David. Tanungin nyo nga po ang inyong mga sarili, ayos pa ba ang inyong mga paa? Are we still ayos pa ba yung paglakad natin? Hindi, nun po kasi sa Talipan, ako po ay na-aksidente nung yung dating po ni Pope, nung 15 ba yun, mami? Oo, nahulog po ako sa hagdan. Awan ko kung bakit ako nahulog sa hagdan, naka-absent ako 3 araw. Tapos tinawanan ako ng mga bata ko, akala ko ako'y nagbibiro. Sabi ko, si Sir, nahulog. Tumawa lang sila. Tapos sabi ko, ay naku, pag nahulog kayo, ay naku, ako nagtulak. Now, the concept here is, we should, after loving God, loving the loving God, ang sabi sa atin, we should start to love others, or loving the others. Ate AB? Ano po ba yung others? Dahil po ako isang linguist, binigyan ko po siya ng isang definisyon. Others is a noun. Sila yung gusto at ayaw mong kausap. Sila yung gusto at ayaw mong katabi sa upuan. Sila yung gusto at ayaw mong tulungan. Sila yung mga nakatira sa estero ng Maynila na itinatago ng gobyerno kapag may mahalagang bisita. Sila po ang others. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, others ka ba? Mukhang others. Ayan. O di ba sila po yung gusto ninyo at ayaw ninyo? Ibig sabihin ng others ay ang ating? Wala akong kausap. Hello? Ay, Diyos ko po, wala talagang kausap. Ano pong ginagawa ninyo? Bukod kay Ate Naning, naka-video. Now, there are two different things sa pleasing others and loving God. Alam mo dapat, itong mga sped class, sila ang dinala sa doon sa pagdating ni Po, para yun yung kasi yung ramdam na ramdam mo. Kasi sabi ko nga kanina, we always have the best foot forward. Siyempre, papakitang gilas ka. Hindi mo kailangan magpakitang gilas. Ang ipakita mo, yung realidad. You should be real. Diba? So, medyo na-stress po ako doon sa balita na yung mga pamilya po ay dinala ng DSWD sa resort. Maigi din naman, nakaramdam naman sila ng masaya-sayang experience. Pero hindi yun ang issue doon. Sila dapat yung mga sumalubong para nakita yung realidad. Now,
Diyan po tayo magaling. Pleasing others versus loving others. Now, sikat na sikat po ngayon ang social media na tinatawag natin. Sinong may Facebook, taas po ang kamay. O pati mga bata, diba? Ang mga henerasyon natin may Facebook na. Tapos ang edad niyan, mga 18, tanggi. Mga batang ito, mga 7 years old, dinadaya. Why Facebook is so big today? Bakit ba sikat na sikat ang Facebook? Yan. Marami daw likers. Sabi daw, Facebook is quite famous because people have a desperate need for love. May mga tao po kasi na minsan ang buhay na lang Facebook. Totoo po yan. Pag maraming like, feeling nila, ay, ang dami kong friends, 2,641 sa isa kong account, doon sa isa, 3,000, yung isa, 5,000 na hindi maod. Tapos, nag-good morning ka lang, ang daming likes. Yung mga pa-famous, yan. But at the end of the day, can you consider yourself happy? May napasaya ka ba talaga? Are you really satisfied? Are you really complete? Hindi ko po masasagot yan, kayo lang. Now, sino daw po yung mga nangangailangan ng pagmamahal? Who needs love? Kaunahan sa listahan ang mga children. Palakpakan nyo naman mga bata, kayong kaunahan. Oo. Bakit? Sila kasi yung mga kailangan pa nating alagaan. Hindi mo pa yan mapapamalengke sa SM. Bigyan mo ng 50 pesos, bibili ng korneto. Yung 30 pang load. O, diba? The poor. O, mahalin niyo po kami, the poor Nobi. Kami po yan. Kaya yung pangalawa yan. Who needs love? Hindi lang the poor, the wealthy. Diba, Kuya Joel? Sabi ko sa'yo, patungo-tango ka kasi dyan. The wealthy. The church workers. Pastor. Jackly, Jackma. Mahal niya ba ang mga church workers? Ay, parang sabi, yes. Okay. The youth. Ang mga kabataan, parang sa pakinggan. The youth. Na mamaya po ay merong special program po mamaya. Meron po silang, suportahan po natin ang gawaing ito. The sick, the 7, the 8. Ang mga may sakit. Tininan ko kasi Kuya Joel, nakarelax ako. The sick, tapos the 7, the 8, biglang karipas na naman ang tawa. The married, okay. Tapos nga po ang mga may asawa, itinatangging may asawa. And the single. Sino po mga single? Ay, taas ang mga I love, o diba? O Tita Bitang, ang aking pinakadakilang guro, nabubuhay pa. O, diba? O ba? At ang Ma'am Bidang ay ako lamang ang nag-iisa niyang mahal na estudyante. Ano nga, Ma'am? Kami one-on-one. Those people need love. Ibig sabihin, tayong lahat kailangan natin ng love. Sabihin nga po natin, I need love. Sabi nga po ni Chris, love, love, love. Tapos, Darla, kain na. Okay. Now, let's refocus what love is. Because giving, loving, sharing, forgiving, accepting people are all rare opportunities. Ito po'y oportunidad na kapag may nanghingi sa iyo, nagbigay, hindi naman araw-araw may nanghihingi sa iyo. Hindi naman araw-araw may sabi ni Ma'am, araw-araw daw may nanghihingi sa kanya. Ma'am, pahingi nga. May nagmamahal. Hindi naman araw-araw may nag-share sa iyo. Hindi naman araw-araw may nagpapatawad sa iyo. Ay, gusto niyo po bang patawarin kayo araw-araw? Ay, mang-away din kayo araw-araw. Tapos hingi din kayo ng sorry. And accepting people. Tanggap niyo po ba ang mga katabi ninyo? Tingin nga po sa kanan. Sa kaliwa. Ay, yung iba hindi alam ang kanan at kaliwa. Huling-huli sa pulpito. Tanggap niyo siyempre yan. Paano po yung mga nasa likod? Tanggap niyo ba ang mga nasa likod? Harapin niyo nga po yung mga nasa likod. Wala na pong tumingin sa una. Nagtalikuran na. Now, loving the inner circle.
Ano po ba yung inner circle? Yan po yung mga taong malalapit sa ating buhay. Lolo, lola, mother, father, and children, mga kapatid. Yan. Yan po yung inner circle natin. Now, I have here a story about naman po sa mga may asawa. Ano po nakikita niyo sa picture? Yan. May ikakasal. Okay. Tandaan niyo, sino po ang mga naikasal na? Ayan. Uy, natanggi pa rin talaga yung iba. May lalaki, lumapit sa pare, ikakasal na, sabi ay, Father, pwede po bang, wag yun na po, din po sabaw, wag yun na pong sabihin yung mga may hirap na bagay. Sabi ng pare, ano yung mahirap na bagay? Ito po yun. Do you take, pangalanan po natin yung, sino pang gusto diyang maikasal? Tita Lily, ano ka na Tita Belia, tinuturo ka. Oh, do you take her as your lawful wedded wife for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health? Sabi niyong lalaki, wag niyo na pong isama yan dun sa aming vow. Binigyan niya ng 1,000 si Father. Ayan na nga po, ikinakasal na ano. Yan. Nag-imik na si Father. Do you take her as your lawful wedded wife for better or for worse? Sinabi pa rin, for richer or for poorer, in sickness and in health? Serving her breakfast in the bed every day, washing the dishes and doing laundry every day, cleaning the house every day, till death do you part. Ang sabi po ng lalaki ay, I do. Napa-I do po yung lalaki. Daddy, ganyan ba ang sinumpaan mo kay mami? Parang ganyan yan. Di, tawan-tawa. Oy, naku, wala kayo makikita tulad ng tatay ko. Laba, luto, laba, luto, laba. Now, sabi, nung tapos na po yung service, lumapit si lalaki. Father, bakit naman po isinama niyo, dinagdagan niyo pa po? Sabi ko, huwag niyo nang isama. Sabi ni Father, ay nagbayad ng 10,000 ang iyong asawa. Yun po ay biro lamang ha. Baka naman sabihin, nagpapabayad na rin. Baka mamaya pag may kakasal, Father, huwag mo nang babanggitin. Now, is that the kind of love that we want? Parang may kontrata. Okay? Na kapag na-breach yung contract, hindi na kita love. Kapag di mo ako pinagdayag, hindi na kita love. Diba? Sabihin nyo nga, pinagdayag po ba kayo ng inyong mga asawa? Hindi daw. Kasi daw, kaya daw hindi. Wala pa daw naman siyang asawa. O yan. Ngayon, mga lalaki hindi marunong maghugas ng pinggan, magdayag. Ito na ang simula. New Year pa naman. Yan. Renewal of vows. Mamaya may renewal of faith ang fellowship, ang CYF. Now, madali kasing mahalin yung ating mga mahal na. Now, let's move on loving the unlovable. There is a simple rule. Kung hindi nyo sila kayang mahalin, ito na lang. If you cannot love them, at least don't. Number 1, don't hurt them. Huwag natin silang sasaktan. Second, don't! Sabi ni Pope Francis, bawal ito, don't gossip about them. Huwag daw pagchismisan. Yung una, huwag saktan, huwag pagchismisan. And number 3, at least don't treat them impartially. Hindi nagiging unfair tayo sa ibang hindi natin Kung hindi nyo sila kayang mahalin, at least huwag nyo lang silang saktan, huwag nyo lang pag-usapan, huwag nyo silang tratuhin iba. Ganun lang po kasimple. Pero mahirap po yun. Ano nga po? Now, sino ba yung mga unlovable? Ayan, una, it can be your boss na magang-maga pa lang, may lecture ka na, di naman teacher. Oh, yeah. It can be someone famously na, pwede mga politiko, na galit na kayo, bugsong-bugsong, ang laki ng tax ninyo, kung saan ginagastos. Or it can be
any other person you know na wala namang ginagawa sa inyo, you just hate them. Hindi sila kasi kasali sa ating inner circle. Yan. Or, it could be, balay nyo, tayo pala yung hindi kamahal-mahal. Tayo pala yung hindi kaibig-ibig. Di ba mga children? Ito mga love ko itong mga batang ito. Lalaki din kayo, promise. Tapos kayo na yung mga nandyan. Yung iba, hindi ko alam kung nasaan. Now, meron akong mga listahan dito ng mga famous biblical character dahil di lang tayo nagse-celebrate ng Philippine Bible Month. At AB, something in common? Moses, Paul, Rahab, Matthew, Zacchaeus. The list goes on. Ang dami po niyan. Sagutin na po natin agad yan. The answer. God chose them. Second, they said yes. Okay? Pinili po sila despite na sila lahat ay tax collector. Yung isa prostitute. Yung isa magnanakaw. Yung isa pumatay. Wala silang excuses. Pinili sila and they said yes. Now they became channels of love. Because in God's equation, your past doesn't define your future. Yan. So hindi pa huli. Pag gustong magbago, every day is an opportunity to change. Every day. Tandaan niyo po ba yung huli kong sermon dito? Yung pinakanta ko kayo, tandaan niyo, yung pong mga present, kasi po yun ay Holy Week. Yan. Alam niyo pa yung kanta? Yung pinabago ko yung mga kanta. Ngayon to, gawin natin video, okay? Yun ay, mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging bulaan ka man. Ay, Diyos ko. Ngayon po, iisip naman kayo ng mga trait na yung pinakaayaw nyo dito sa mga nakalista. Kung may maiisip kayo. Kasi nga, God will accept you for who you are. Hindi natin kailangan magbigay ng maskara na, ito ako, hindi naman ako ganyan. Because the important thing there is, mahal. Pakisabi nga, mahal kita. Kanta tayo ha. Ready na kayo singers. Oh my God, wala accompaniment. Ako na lang. Kaya po yung boses ko medyo husky. Ganun po yung sa The Voice. Lahat na lang yung parang puro hangin. Mahal ta. Puro ganun, di maintindihan. Si Kuya Beno na pa. Ang mga songer. Oh. Okay, kakanta na po tayo ha. Ready na po ba? Breathe. Inhale. Oh, wag na po mag-exhale. Ayun. Mabuhay po tayong lahat. Inhale, exhale. Okay, ready, sing. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging. O yan, nag-isip ko kayo ng negative. Ayan. Ay, ganun po talaga eh. Sino sa inyong walang kasalanan, unang bumato? Hala, bato. Baka nga may bumato bigla. Ayan. Okay. Now, to wrap up, I have here another story. Ilalabas ko ulit ang aking mahiwagang timba. The story of Pail of Water. Mga bata, I have a story. You listen. Children, story. Oh my, thank you Ate Sharon for may interpreter po tayo dito. Yung parang sa Channel 5, Channel 7. Nasa Channel 5, wala nang ginagawa. Sa Channel 7, ang daming kinakaway. Okay, the story of the Pail of I love you. The story of Pail of Water. Pangalanan natin ang ating character na si Juan. Napaka-famous po ng pangalang Juan. Na siya ay nakatira sa baryo, yes. At kailangan nilang kumadlo ng tubig. Meron siyang barkada, si Pedro. Na pareho silang
iigib ng tubig araw-araw. Pero magkaiba sila. May problema. Mula dito, kunyari ito yung balon, hanggang dun sa baba. Itong si Juan, butas ang kanyang timba. Pag butas ang timba, anong nangyayari mga bata? Tumatagas, tumutulo yung tubig. Ngayon, bago niya mapuno, yung pinakalalagyan nila ng tubig, nakakasampung balik pa siya. Si Pedro, 5 balik lang. Wala silang pambili ng wala silang pambili ng bagong timba kasi baryo lang yun. Yung timba pati nila medyo kahoy, kaya talagang natagas. Ngayon, may naisip na ginawa si Juan. Sabi ni Pedro, Juan, pagod na pagod ka na dyan. Araw-araw na lang, 10 beses kang nagbalik-balik ka dun sa well hanggang dito sa atin. Sabi niya, bakit ka ba nagtsatsaga? Hindi naman pinansin ni Juan. Basta masaya ako, sabi niyang ganon. Hanggat isang araw, nakita na lamang ni Pedro na doon sa dinadaanan nila ng tubig, puro bulaklak na. Yes, puro flowers na. Ano mo ang ginawa ni Juan? Yung palang butas, di ba may butas po yung kanyang timba? May butas ang timba. Ang ginawa niya isang araw, tinaniman niya ng mga buto ng bulaklak yung kanyang dinadaanan. Tinaniman niya, daming buto. At every day na siya ay nakadlo, nadidiligan ang mga buto. At hanggang isang araw, namunga na ito ng magagandang bulaklak. Wala tayong... Now, there's no reason for us to be ashamed of our weaknesses. For in our weakness, God planted seeds of His love that will soon bloom into beautiful flowers. Walang excuse. Ang mga batang ito ay may mga special needs, but they are here, right? And they continue to live and to inspire people na hindi araw-araw natin yun ay experience. Palakpakan po ulit natin ang ating mga bisita sa umagang ito. Now, sabi ni Ate Tin, pag, ganun daw yun, pag nagpapalakpakan. Now, there is another question. How can you hate so much, if God loved you that much? Kasi love na love niya tayo eh. Why? AB? Because God is so concerned on His relationship to us. Gaya nga nung sabi ko kanina, hindi natin kailangan ng kontrata because He focuses on the relationship. We must also be concerned on our relationship to others. With others daw, sabi ni Ma'am. In a nutshell, tapos na ito. In a nutshell, next, kapatid. Pinipindot ko dito, wala nga pa ng... First rule is, in a nutshell, we must claim that God loves you. Second, accept God's love. Next, love your inner circle. And lastly, love your outer circle. Meron po ako ditong, may tubig pa, may tulo pa. Ano pong tawag dito? Anong tawag? Okay. Paano kayo magdilig? Hinahayaan nyo bang nakakabit ito sa faucet, right? Tapos ito, paano nyo hinahawakan? Paano ang paghawak? Sino marunong magdilig mga bata? Inaanak, Justin, halika, bunso. Halika, Justin. Palakpakan po natin ang aking inaanak. Uy, ganyan si hindi pala ako ganyan ng bata. Anak. Paano magdilig? Anong ginagawa mo? 'Yan. Anong ginawa 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 mo?
Okay. When you love, it doesn't need to be a big hole. Hindi kailangan patuloy yung apaw ng tubig. It must not flow. Kailangan lagyan ng bawasan ng hangin. Ang love dapat nagbo-burst, dapat dinidirekta. Hindi mahalaga kung malaki ang pag-ibig na ibinibigay mo kahit maliit yan, basta sincere at nagbo-burst. Kasi hindi lalagpas. Tutulo lang siya at hindi niya madedirektang madiligan ang mga tubig. A simple lesson from a hose. It doesn't need to be big. You need to make it smaller and let the water burst. You don't let the water flow, you let the water burst. Ngayon, manood tayo ng isang teleserye bilang isang pagtatapos. Ito'y teleserye time. When you accept God's love, hindi ka na magtatanong ng, nasaan ka nung kailangan kita? Wala na magkakaroon ng 2 wives at magiging mga bagito. Talaga namang mapapa-OMG ka sa umaapaw niyang pagmamahal. Kasi nga, hindi lang siya dream dad na inaasam-asam natin. Siya yung nagpapatunay na mayroong forevermore. Tayo po'y pinagpala sa umagang ito. To God be the glory. Amen. Tayo po ay tumayo at ating sasambitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay matapat na saksi ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa kasaysayan ng kanyang bayan. Ang instrumento ng Diyos upang magbigay ng liwanag, gumabay, magtuwid at magpakatatag sa kanyang bayan sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Amen. Dumako po tayo sa ikalawang paghahandog. May laman yan, ate. May laman na yan. feel their hands
give them alms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the floods? While a mother tightly holds her child. Do you hear the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Let us show our love and mercy with true kindness and humility. For God loves the weak and the needy, just like you and me. We're all God's children, we're all the same. He is calling us by name to help the poor and lame. Lamb of life is really cold. It's to know and love and serve the Lord. Stand together and let's do our part. Hear their voices mend their broken hearts. Just to be brave, fight for their rights, give back their honor and their pride. Please do not be blind and just leave them behind to struggle in darkness or give them empty promises. We're all God's children, we're all the same. He is calling us by name to help the poor and lame. And Lamb of life is really full. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord.
Tayo po ay manalangin. Walang hanggan Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa mensahe, sa mga awitin ng aming mga kapatid na ngayon ay nakasama namin sa napakahalagang pananambahan. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang gumabay sa aming ginawang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Kami po ay nagpapasalamat din dahil narito ang aming mga kapatid na lumalapit sa iyong banal na paanan. Sila po ay maraming pagpapasalamat na idinudulog sa iyo, O Diyos. Papasalamat din kami sa mga sumapit ang kanilang kaarawan sa araw na ito. Inyo pong dagdagan ang kanilang mga taon at pagpapala sa aming mga kapatid na nagdiriwang ngayon at sa mga kapatid namin na magdiriwang pa. Ang aming mga kapatid na narito, O Diyos, ay maraming magpapasalamat na idinudulog sa iyo. Ang iba ay sa kanilang mga pagpapala, O Diyos, ay na inyong binibigay sa araw-araw. Ang iba naman ay ang kanilang problema ay kanilang ilalapit sa iyo upang inyong bigyan katugunan at kalutasan ang kanilang mga suliranin sa buhay. Ang iba naman, O Diyos, ay dahil sa kanilang anibersaryo ng kasal, ang iba ay lumalapit na dahil naman sa iba't ibang kaparaanan na mga pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat ikaw ang nagmahal sa bawat isa sa amin dahil ang iyong iglesia ay patuloy na gumagampan ng iyong tungkulin upang dalhin namin ang mabuting balita ng kaligtasan at pagmamahal. Narinig namin, O Diyos, ang napakagandang mensahe na nawa ito po ay aming isabuhay. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi sa labas ng aming pamayanan, ay makita nila na kami ay iyong mga alagad dahil may pag-ibig sa isa't isa. At inyo pong pagpapalain ang lahat ng nakaluhod na lumapit sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Paliwanagin mo ang iyong mukha at mahabag sa kanila. Ilingap mo ang iyong mukha sa kanila at bigyan sila ng kapayapaan habang sila'y nabubuhay. At sa amin pong pagtatapos, O Diyos, ay igagawad ninyo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen.